Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang action thriller movie na Security na ipinalabas noong 2017. Siya si Eddie, isang retired captain ng Marine Corps. Isang taon na siyang walang trabaho dahil sa kanyang psychological medical condition. Kaya para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, nag-apply na lang siyang security guard. Pero ayon sa staff na nag-interview sa kanya, sarado na umano ang posisyon na iyon. Antayin na lang umano niyang may bakante ayon sa kanyang qualifications. Ngunit sagot niya dito na hindi na siya makapag-antay sa kung ano ang meron sa qualifications niya. Kaya nakiusap siyang ilagay sa kanyang profile ang minimum wage dahil kailangan na umano niya ng trabaho. Tiningnan siya ng staff bago siya umalis. At mukha namang naawa ito sa kanya kaya hinabol siya nito sa parking lot at binigay ang security guard position na magsisimula agad kinagabihan. Masaya si Eddie sa magandang resulta ng kanyang lakad. Samantala, ng araw ding iyon, 3 sasakyan ng US Marshals ang umalis sa secured facility area. Kasama sa convoy na ito ang batang nasa Witness Protection Program ng US government dahil sa nasaksihang organized crime ng isang notorious gang. Kailangan nitong tumstigo kinabukasan sa gaganaping paglilitis sa nasabing kaso. Ngunit sa kasamaang palad, inabangan na pala ang convoy ng mercenaries na binayaran ng gang para iligpit ang bata. Pero bago pa man naubos ang mga marshals, pinatakas na ng team leader ang batang babae. Kaya nang ma-eliminate na ng mercenaries ang good guys, malayo na ang tinakbo ng bata. Pero masusundan din nila ito pagkatapos malinis ang crime scene. Kinagabihan bago nag-report sa bagong trabaho si Eddie, tinawagan muna niya ang kanyang asawa. Masaya man ito na may bago na siyang trabaho pero nagdadalawang isip ito sa status ng kanyang mental health. Pero nangako siya sa asawa na magiging okay din ang lahat at makakauwi din siya balang araw. Ilang sandali pa ay nasa mall na si Eddie. Sinalubong siya ni Vance, ang team leader ng night shift guards. Mukha naman itong mabait at seryoso sa trabaho. Maya-maya pa ay nakilala din niya ang iba pang kasamahan sa night shifts na sina si Mason, Ruby at Johnny. Binigyan siya ni Vance ng uniform at patuloy na inorient tungkol sa buong mall at kung ano-ano ang mga dapat nilang gawin. Dahil masama ang panahon, namamatay-matay ang kuryente at humihina ang kanilang signal. Pero may mga walkie naman silang ginagamit para makipag-communicate. Ang hindi alam ng 5 guards, isang matinding encounter pala ang kakaharapin nila ng gabing iyon. Wala silang baril kaya teaser lang ang pwede nilang panlaban sa kung sino mang may masamang binabalak. Pero ayon kay Vance, may baril siyang nakatago sa kanyang sasakyan. Kahit umano may permit siya na magbitbit, hindi naman pwedeng dalhin sa trabaho kaya tinago na lang umano nito sa ilalim ng kanyang upuan. Pagkatapos ng orientation ni Eddie, nagbigay-pugay pa si Vance sa kanya na medyo kinairita niya. Dahil pinaalala lang ng team leader ang nakaraan niya sa Marine na pilit na niyang kinalimutan. Ilang saglit lang ay nag-umpisa ng mag-ikot ni Eddie sa kanyang area. Habang sinilip ni Vance si Ruby, hindi nito napansin ang monitor na may tumakbong tao papunta sa entrance ng mall. Wala silang kaalam-alam na ito na pala yung batang witness na hinahabol ng mercenaries. Dahil malapit ito sa pwesto ni Eddie, dinig na dinig ng ex-marine ang malakas nitong katok sa salaming pinto. At gaya ng utos ni Vance, magradyo umano siya bago gumawa ng kung anong aksyon. Dahil hindi matiis ni Eddie ang takot na mukha ng bata, sinabihan niya ang kasama na papasukin niya ito sa mall. Hindi na nakareact ang team leader. Nang mabuksan niya ang pinto, nanginginig sa takot ang batang babae sabay sabing, parating na ang mga sumusunod dito. At dahil siguro sa magkahalong takot at pagod, nahimati ito habang hawak niya. Wala naman siyang nakikitang nakasunod dito kaya dinala niya sa kanilang opisina ang bata. Hindi nila alam kung ano ang gagawin kaya hinayaan na muna nila itong makatulog at tatawag umano sila ng pulis. Sana raw ay simpleng problema lang ito pero nawala na ang linya ng kanilang telepono. At wala na ring signal ang cellphone ni Johnny. Hanggang sa mapansin ni Mason ang isang lalaki sa monitor na lumapit sa entrance. Maya-maya lang ay bumaba silang 3 para harapin ang lalaki. Nagpakilala itong ama ng bata. Dahil walang military background ang mga kasama ni Eddie, mabilis lang silang napaniwala sa sinabi ng kaharap. Ngunit hindi ang ex-marine, marami siyang tinanong sa lalaki. Bakit ito naglayas?
Anong pangalan nito? May braces ba? Kulay ng mata at kung ano-ano pa. Sagot naman nitong Jamie ang pangalan ng bata at nag-away umano silang mag-ama kaya tumakbo itong palayo. Habang binubuksan ni Vance ang pinto, dumating naman si Johnny na karga ang natutulog na si Jamie. Hindi nagustuhan ng mga kasama niya ang kanyang pagbusisi pero nagkatotoo rin ang kutob niyang hindi kilala ng bata ang lalaki sa labas dahil nang magising ito. Bigla na lang itong nagsisigaw nang makita ang matanda saka ito tumakbo palayo sa entrance. Mabilis agad na sinarado ulit ni Vance ang pinto. Sa bilis ng pangyayari, hindi nakareact ang matanda. Kasunod nito ay isa na namang lalaki ang lumapit na may bitbit na briefcase. Inofferan sila ng pera sa halagang $1.2 million para ibigay lang sa mga ito ang batang babae. Plus gusto nitong burahin nila ang anumang record ng CCTV na walang palatandaan ng pagdating ng bata sa mall at ng mga mercenaries. Yayaman na umano sila at wala na silang iisipin tungkol kay Jamie. Na kung tatanggihan umano ni Vance ang offer, mamatay silang 5 at wala nang chance na yayaman pa sila. Noong una tinanggihan ng team leader ang offer dahil naawa ito sa kahihinatnan ng batang babae pero kalaunan ay parang nadala na rin ito sa mga sinabi ng matanda. Dahil iniisip din ng guard ang sariling buhay. Nang mapansin ni Eddie na medyo alanganin na ang team leader, dito na siya sumabat. Ngunit mukhang bumigay na talaga si Vance sa offer kaya sinapak na niya ito. Dahil dito, sinabihan siya ng lalaki na sana hinayaan na lang niya ang team leader makipag-deal para may salba pa ang mga buhay nila. Ngunit dahil sa kanyang pagtanggi, aasahan umano niyang hindi na sila makakalabas ng buhay sa mall. Saka na tumalikod ang dalawa. Pagbalik ng matanda sa kanilang grupo, pinasecure niya ang kalsadang papasok at palabas ng mall, saka siya naglagay ng sniper na mag-abang sa may entrance. Nang makausap nila si Jamie sa kanilang opisina, dito na nila nalaman ang totoong pagkatao ng bata. Nabasa pala ni Mason ang tungkol sa kaso ng gang at kung paano na-involve ang bata sa mga ito. Nasaksihan pala nito paano pinatay ang ama na siyang accountant ng grupo na isa ding sekretong intel ng FBI dahilan para patayin ito ng gang. Alam nila na papasukin sila ng mercenaries kaya kailangan nilang itago si Jamie sa isang safe na lugar sa mall. Ilang sandali pa ay nakita na nila sa monitor kung gaano karami ang parating na kalaban. Ayaw sanang humiwalay ng bata sa mga guards pero wala itong magawa dahil kaligtasan nito ang iniisip ng 5. Dinala nila ito sa storage area na nasa sulok ng basement. Nangako si Eddie na proteksyonan niya si Jamie dahil naisip niya ang kanyang anak na halos kasing edad lang din ito. Ngunit naghimutok pa rin itong iwanan niya. Maya-maya ay nakita nilang sinira na ng mga ito ang kani-kanilang mga sasakyan para wala na silang magamit kung sakaling tatakas sila. Inisip naman ni Vance na baka nakita na rin ng mga ito ang baril na itinago sa ilalim ng driver seat. Nakita nilang takot na takot si Mason kaya sinabihan ito ni Eddie na magtago na lang at sila na ang baalang makipaglaban. Ikakamatay umano nito kung hahayaang mangibabaw ang takot. Dito na ito nagalit dahil hindi naman daw siya ang team leader. Ngunit sagot ni Vance na siya na ang in charge dahil mas halata umano ang kanyang karanasan sa ganitong sitwasyon. Kaya nakinig na silang lahat sa kanya. Sigurado umanong alam na ng FBI ang pagkawala ni Jamie kaya aasahan nilang darating din ang US Marshals, yun nga lang hindi nila masabi kung kailan darating ang rescue ng bata. Dahil dito, nagsuggest siya sa mga kasama na kailangan nilang makipaglaban kahit papaano hanggang sa pagdating ng FBI. Hindi na sila nagsayang ng oras, nag-improvise din sila ng kung ano-ano na panlaban sa mga mercenaries. Nang mga sandaling iyon, nag-umpisa na ring umatake ang mga kalaban. Kaya nilabanan nila ito sa abot ng kanilang makakaya. At dito nila nalaman na may sniper nga na nakaabang sa kanila. Balik kay Jamie, hindi rin nakatiis ang bata sa loob ng storage, lumabas din ito sa pinagtataguan. Habang pabalik na sila sa loob, nahabol sila ng isang mercenary na umatake kay Vance. Mabuti na lang at nagising na si Ruby kaya nailigtas nito ang team leader. Bumalik sila sa kanilang opisina para sirain ang mga monitor at itago ang mapa ng mall. Saka sila nag-hideout sa ibang location. Dito na sila nagplano sa kung anong klaseng depensa ang kaya nilang gawin. Nag-improvise sila kung anong meron sa kanila para kahit papaano humaba pa ang oras at makarating ang mga marshals bago pa sila maubos. Maya-maya ay nagpunta si Eddie at Johnny malapit sa may entrance para abangan ang police patrol na nagroronda sa mall.
Tinuruan niya ang kasama paano gumawa ng SOS gamit ang flashlight. Ito lang yung paraan nila para makahingi ng tulong sa mga polis dahil wala silang signal palabas ng mall. Ilang sandali pa ay nakita na ni Eddie si Jamie. Galit man siya sa bata pero may katwiran naman ito na dapat alam din nito ang nangyayari sa paligid. At sabi nitong baka makatulong pa ito sa kanila. Nang mga sandaling iyon, nakapasok na din sa loob ng mall ang mga kalaban. At kahit sinira pa nila ang mga monitor, nahack din ng mga ito ang CCTV. At dahil napaka-basic lang ng kanilang mga patibong, hindi man lang pinagpawisan ang mga mercenaries. Sa tulong ng spycam na nilagay nila sa isang remote control na laruan, nagkaroon na sila ng komunikasyon sa matandang lalaki na ang pangalan pala ay si Charlie, ang leader ng grupo. Alam ni Eddie na wala silang kalaban-laban sa mga ito pero pilit niyang magbigay ng lakas ng loob para sa mga kasama na lumaban at iligtas si Jamie. Ngunit sinagot siya ni Charlie ng mas malaking offer para matukso ang mga guards. Nahayaan na lang umano silang makuha ang bata at kalimutan na nila ang pangyayaring ito. Ngunit kung magmatigas umano sila, buhay nila ang kapalit. At hindi lang yan, lahat ng kanilang pamilya ay isa-isa umanong hanapin at uubusin ng buong gang. Kaya wala umanong makakapigil sa mercenaries na makuha at mapatay si Jamie ngayong gabi. Ngunit buo pa rin ang loob ng 5 guards na proteksyonan ang bata. Unang humarap sa grupo ang depensa ni Ruby. Magaling sa archery ang babae pero hindi niya napuruhan ang target kaya niretreat ng mga ito ang location niya. Nagkunwari siyang tinamaan at patay na kaya iniwan na siya ng mga ito. Ginamit naman ni Mason ang kanyang teaser para makaagaw ng baril at mapatay ang 2 lalaki sa kanyang pwesto. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na ang inaantay nilang sheriff patrol na nagroronda sa mall. Pero malas namang hindi gumana ang hawak na flashlight ni Johnny kaya naisipan nitong lumabas na lang ng pinto. Ngunit umalis na din ang patrol. Sinenyasan ito ni Eddie na abort pero hindi siya nakita ng kasama. Kaya ilang saglit lang ay tinamaan na ito ng sniper sa ulo. Dito niradyuhan ni Eddie ang mga kasama na wala na si Johnny. Magdoble ingat sila dahil hindi nagbibiro ang mga mercenaries sa gusto nilang mangyari. Dahil sa takot, hindi na makagalaw si Mason sa pwesto nito. Kaya gamit ang remote control spycam ni Jamie, dito nalaman ni Eddie kung ilan ang nasa paligid niya kaya dito na siya kumilos. Lakas loob niyang nilabanan ang mga ito. Ginamit din niya ang taglay na skills ng isang marine at tinamba ang iilang mga kalaban. Nagbigay ng instruction si Eddie na kailangan nilang magkita sa ibang location kaya lumabas na si Ruby at Vance sa pinagtataguan ngunit natagpuan sila ng mga mersenaryo kaya tinamaan ang babae ng takpan nito ang kasama. Niretreat naman ni Mason si Eddie sa pag-aakalang kalaban ito na pumasok sa kanyang pwesto. Maya-maya pa ay sabay-sabay na silang pumasok sa isang showroom, na ang pagitan nila sa mga mercenaries ay ang metal roll-up door. Habang naghahanap ng paraan ng grupo ni Charlie para buksan ang roll-up, binigyan ni Eddie ng teaser si Jamie para proteksyon kung sakaling wala na ito sa tabi ng bata. Habang napaiyak naman si Vance sa sakripisyo ni Ruby sa kanya. Bago nabuksan ng mercenaries ang metal door, nakita nila sa CCTV na may mga pulis nang dumating sa parking area. At nakita din ni Eddie ang communication van ng grupo kaya kailangan umano nilang ma-eliminate ang van para may contact na sila sa mga pulis. Nang mabuksan na ang roll-up, mag-isang hinarap ni Vance ang mga mercenaries. Walang takot ang guard na kipagsabayan sa mga ito. Nag-improvise din ito ng paputok para depensa at nagradyo kay Eddie ng backup. Ngunit ang akala nilang pulis na dumating ay mga kasama din pala ng mga mercenaries. Tinutukan ng mga ito si Eddie kaya wala siyang nagawa kundi radyuhan si Mason na dalhin ang bata sa entrance. Ngunit nagdalawang isip na naman ang guard dahil sa takot. Kaya sabi ni Vance na kailangan nilang gawin ito sa kasinabihan si Jamie na siguraduhing mapabagsak ang buong gang na nagbanta sa buhay nito. Ilang saglit lang ay nagsakripisyo na si Vance at Mason para ligtas na makatawid sa mga kalaban. Napangiti ang gwardiya nang makitang ligtas na nakalabas ang dalawa. Nilapitan siya ng 2 mercenaries pero tinamaan din niya ang mga ito bago nawalan ng ulirat. Bago sila nakalapit kay Eddie, niradyuhan niya ang bata na kailangan nito ang teddy bear kung saan niya nilagay ang teaser kaya napatigil ito at si Mason lang ang sumulpot sa harap ng mga kalaban. Agad na pinagbabaril ng mercenaries ang guard kaya nagkaroon ng pagkakataon si Eddie na makipaglaban at may tamba ang nagkunwaring mga marshals.
Kasunod nito ay binigyan niya ng instruction si Jamie na bumalik sa location nila kanina at kunin ang totoong walkie. Dahil pag natapos na niyang ma-eliminate ang communication van ng grupo, kailangan ng batang magradyo sa mga pulis at malaman na rin ng FBI ang kinaroroonan nila. Maya-maya lang ay ginamit ni Eddie ang naka-display na motor para makalabas ng mall at makalapit sa van. Ngunit may isa pang mercenary ang nakasunod sa kanya, at sinusubukan siyang pigilan sa gustong gawin. Samantala, nakuha na rin ni Jamie ang teddy bear pero nakasunod naman sa kanya si Charlie. At para hindi na siya masundan ng matanda, iniwan nito ang walkie sa loob ng store. Patuloy ang pakipaglaban ni Eddie sa assistant ni Charlie. Ngunit kalaunan ay natakasan rin niya ang lalaki at sumakay ulit sa motor. Diretso siyang lumabas sa entrance at sadyang binangga ang papaalis na van. Niradyuhan niya agad ang bata pero hindi na ito sumasagot. Dito na mabilis na kinuha ni Jamie ang totoong walkie at nagradyo sa mga pulis. Ngunit nabitawan naman agad nito ang radyo dahil nadapa ito ng barilin ni Charlie. Habang nasa parking na si Eddie, sinubukan siyang barilin ng sniper pero pinigilan ito ng kasama dahil gusto nitong patayin mismo ang ex-marine. Ngunit ang hindi alam ng kalaban, kinuha pala niya ang nakatagong baril ni Vance sa sasakyan. At dito niya pinagbabaril ang sniper na noon ay hindi siya makita dahil sa makapal na usok. Ngunit bago pa niya ito matamaan, tinamaan din siya sa balikat. At tamang paglingon niya, binaril din ng isa pang mercenary na papalapit sa kanya. Balik sa loob, sinubukang kausapin ni Charlie si Jamie tungkol sa sitwasyon nila. Na pwede naman umanong hindi ito mamatay basta wag lang itong mag-testify sa kaso. Dadalhin umano siya nito sa ibang lugar kung saan ito ligtas. Dahil parehas umano sila ng sitwasyon noong kabataan nito. Kaya ito umano ang maibigay niyang tulong sa bata at sabay umano silang magsimulang muli. Ngunit hindi interesado si Jamie sa offer ni Charlie. Patuloy na nagtago ang bata ngunit dahil sa teddy bear, nakita din siya ng matanda. Sakto namang dumating si Eddie na nahihirapan ng maglakad dahil sa mga tama. Pinagsabihan pa siya ni Charlie na kung tinanggap lang umano nila ang pera. Hindi umano sila madadami at yayaman pa sila. Pero ang hindi alam ng matanda, hawak na pala ng bata ang teaser. At sa isang iglap, kinuryente ito ni Jamie kaya nagkaroon ng pagkakataon si Eddie na mabaril si Charlie. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na din ang mga marshals. At nailigtas na sila. Akala niya ubos na ang kanyang mga kasama pero nakaligtas din pala si Vance. Nang sumunod na araw, nagising si Eddie sa loob ng hospital. Nasa tabi niya si Jamie. Nagpasalamat ito sa kanya at nagpaalam na din dahil may foster family na itong mapupuntahan. Paglipas ng ilang linggo, nakauwi na din si Eddie. At bitbit ang teddy bear, masaya siyang sinalubong ng kanyang mag-ina sa bus station. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.